Mahigit isang linggo na lang ang natitira bago ang pinaka-aabangang championship rematch sa pagitan nila Joshua Pasio at Jared Brooks sa 1166. Kamusta naman kaya ang kondisyon ng dalawang fighter bago ang kanilang bakbakan? Alamin natin yan sa ulat ni Rafael Bandayrel. Matapos ang mahigit isang taon, muling magkukrus ang landas nina Joshua Pasio at Jared Brooks sa loob ng MMA cage. Sa una nilang engkwentro noong 2021, binaliwala ni Brooks ang hometown advantage ni Pasio. Hinablot ng tinaguriang The Monkey God ang titulo nang manalo via unanimous decision. Aminado si Pasio na masyado siyang nakatutok sa depensa noong una nilang laban kaya hindi siya gaanong nakapuntos. Yan mismo ang balak niyang baguhin sa kanilang paparating na rematch. Kailangan lumabas yung mga kombinasyon natin, kailangan lumabas yung talagang gusto mong ibitaw sa laban na wala kang inaalalang matitake down ako. So, it's just, pinapalitan yung mindset. Yung confidence mo, you've been one of the best in the world. And yan, dapat yun din yung kailangan mong ipakita sa laban na to. Yes, you're fighting the best in your division, pero dapat wag ko din kalimutan na I'm one of the best. Upang makabalik sa title picture, dumaan sa butas ng karayom si Pasio ng labanan at talunin ang nooy undefeated Russian prospect na si Mansur Malachiev. Gayunpaman, walang bahid ng pag-aalala ang defending champion. Aniya, walang magbabago sa resulta ng paparating nilang laban. All of one championship, all of the Philippines, they've been digging him up from his grave, and now it's time to put him right back in and keep on digging all of that dirt on him. And I'm so excited to show the world and to show one championship that I am truly the best strawweight in the world. Kabilang ang bakbakang Brooks versus Pasio sa main card ng 1166 na arangkada sa unang araw ng Marso sa Qatar. Tulad ni Pasio, sasalang din dito sa world title fight ang Pinay contender na si Denise Zamboanga. Lalabanan ni Zamboanga ang dati niyang training partner na si Stamp Fairtex ng Thailand para sa One Women's Atomweight Belt. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.